Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin na patuloy na sumusubaybay sa Rema Philippines Facebook Live every 4 p.m. Saan man sulok tayo ng mundo na patuloy na sumusubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin sa ngayong linggo. Ang topic po natin ngayon ay 7 ways to represent God in the workplace. So itinuro po sa atin yung number 1 ni Pastora Trixie, excellence in work. Number 2, tinuro po ni Pastora Jevany, integrity and honesty. So ngayon po, itutuloy po natin ito. Bali ako po pala si Marlon. Ako po ay nakadeploy sa Rema, Batangas. Yan. Kapag sinabi pong represent, yung word na represent, ibig sabihin po nito ay kumakatawan o magpapakita o siya yung maglalarawan, magiging larawan. Tayong mga Kristiyano po ang nagre-represent sa Diyos. Saan? Sa mga lugar kung saan nagtatrabaho tayo, nagre-represent tayo sa Diyos sa time na tayo po ay nagmi-ministry o ano mang ginagawa natin sa church man o sa secular. Ang workplace po ay hindi lang siya basta lugar para kumita, lalo na sa mga kasamahan po natin na nagtatrabaho o sa mga kapwa Kristiyano na may trabaho. Hindi lang ito lugar kung saan para ikaw ay kumita o hindi lang ito lugar para masabi mo lang na ikaw ay Christian o born again. Ito din po ay lugar kung saan makikita ng mga tao kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya po natin pinag-aaralan ito ngayon para malaman natin ano ba yung way para ma-represent natin ang Diyos sa mga workplace po natin. So, itutuloy po natin ngayon sa number 3, represent God in your workplace with number 3, with kindness and compassion. Basahin po natin ano po ang nakalagay sa Ephesians chapter 4, verse 32. Sabi po niya dito, at maging mabait kayo sa isa't isa. Kindness. Mga maghabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, kay Kristo. Ngayon mga kapatid, ang pagre-represent po natin sa Diyos, sa mga workplace po natin, ay tungkol sa pamumuhay mo. Hindi ito nakabase sa ang ganda ng titulo mo sa trabaho o sa laki ng sweldo o dahil nga nasabi mo lang na ikaw ay born again Christian. Kundi sa pag-represent po natin sa Panginoon, nakikita po ito sa pamumuhay po natin. Nakikita ito sa pagkatao natin. Nakikita ng mga tao kung ikaw ba ay nakikitaan ng reflection ng Panginoong Hesus. Kumbaga, nagre-reflect ba ang Panginoon sa buhay po natin? Parang halimbawa, kagaya sa salamin. Di ba po ang salamin po ay may reflection? Siyempre, nakikita mo ang sarili mo. Ngayon, kung makikita ka ng mga tao sa workplace, ibig sabihin, nagre-reflect sa kanila anong pamumuhay meron ka. At sa atin ng mga Kristiyano, kailangan nagre-reflect sa atin ang Panginoong Hesus. Dapat nakikita sa atin yan. Ngayon, mga kapatid, ang Panginoong Hesus po, alam natin na siya ay mabait. Ang Panginoong Hesus po ay mahabagin at siya ay mapagpatawad. Ngayon, bilang mga Kristiyano na nagre-represent ng Diyos sa mga workplace natin, ba dapat lang na tayo din ay mabait? Amen po? Dapat lang na ang Kristiyanong nagre-represent kay Lord, dapat may habag. Mahabagin din siya. At dapat, kung may nangunguna sa pagpapatawad, ay dapat ang mga Kristiyano. Amen po? Ibig sabihin, dapat si Jesus po yung tinutularan natin na karakter o ugali na meron tayo. Mahirap po kasi, mga kapatid, na alam pa naman sa mga trabaho po natin o alam ng mga katrabaho mo na Christian ka, born again ka, pero ikaw yung pinakamadaling magalit. Ikaw yung magagalitin. Ikaw yung hindi mabiro, ikaw yung hindi ma-offend.
Hindi po pwede yun. Ikaw po yung tao na kilala kang Kristiyano, pero bakit ganun? Ikaw yung walang respeto sa boss o dun sa leader mo sa department na yan. Ay, hindi po pwede. Hindi rin pwede na ganun nga yung ugali mo, wala ka respeto sa boss, baka isipin nila, ay baka yung Kristiyano na yan, ganun din siya sa pastor niya. O kaya, ganun din siya sa church niya. O kaya, ganun din siya sa leader niya. So, kailangan makita ang kindness and compassion sa atin. Isa ito sa paraan para ma-represent natin ang Diyos sa mga trabaho po natin. Hindi pwede na porket may misunderstanding kayo ng coworkers mo, ikaw na yung magsisimula ng paninira. Hindi rin po pwede yun. Hindi pwede na ikaw yung Kristiyano tapos ikaw yung mapanlamang. Hindi pwede. Kasi mga kapatid, alalahanin po natin na nire-represent natin si Lord. Ano pong nakalagay sa 2 Corinthians 5:20? We are ambassadors for Christ. Tayo ay mga ambassador. Pag sinabing ambassador, halimbawa, ambassador ng Amerika, nire-represent po ang Amerika. Ambassador ng Pilipinas, nire-represent po ang Pilipinas. Tayong mga Kristiyano, ambassadors for Christ, nire-represent natin si Jesus. Kaya treat your co-workers with patience and grace, even when tensions are high. Kapag nasa sitwasyon na tayo na mainit na, ibig sabihin, may ano na, may gulo na, may hindi na magandang sitwasyon. Sabi niya doon, treat your co-workers with patience. Habaan mo yung pasensya mo. Habaan mo yung pangunawa mo. Habaan mo yung habag mo. Mas mabuting kilala ka na maunawain kaysa magagalitin. Lalo na sa mga kasamahan natin sa trabaho. Siyempre, hindi lang yun. Maging sa kasamahan natin, kung ikaw man ay nagbi-minister, maging sa mga kasamahan mo sa ministry. Hindi pwede rin na kapag may galit sa'yo, mas galit ka pa. Hindi pwede. Alam niyo po ang sabi ng Panginoong Yesus, dapat tayong mga Kristiyano nakikreate ng pagkakasundo-sundo. Hindi tayo nakikreate ng tensyon, hindi tayo nakikreate ng away o gulo. Hindi yung ikaw pang naghahamon ng gulo o away sa sitwasyon o dyan sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Hindi pwede. Bakit? Mapapahiya ang Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, hindi pwede sa iyo ang bakit? Mapapahiya ang Diyos sa pag-represent mo niya. Kapag ganyan ka, kapag ganyan ang ugali mo, ay hindi pwede. Kasi mga kapatid, dapat kilala tayo sa kabaitan. Dapat ikaw ang kilala sa pagiging compassionate. Dapat kilala ka doon. May mga kasamahan talaga tayo na nagkatrabaho. Halimbawa po, sa ating simbahan na kinabibilangan, may mga pastor na nagtatrabaho din. Ibig sabihin, may mga sila ay pastor at the same time nagtrabaho sa isang kumpanya o kung saan man. Mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng tao sa workplace mo ay makikinig ng sermon mo. Hindi. Baka nga kahit mag-initiate ka ng Bible study, hindi pwede. Bakit? Walang time na makapag-Bible study sa time ng trabaho. Napakaikli lang ng time na makapag-share ka ng Word of God. O may mga tao talaga na hindi interesado na makinig. Pero, mga kapatid, mapapansin nila kung paano ka magtrabaho. Mapapansin ng mga ka-work mo kung paano ka magsalita. Mapapansin ng mga katrabaho mo, paano ka makitungo sa mga taong mahirap pakisamahan. Makikita nila yan. Bakit? Kasi tinitignan ka nila. Habang nagtatrabaho ka dyan, alam nila na Christian ka, you are representing God Almighty. Nire-represent mo ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, may nabasa po ako, sabi niya, people may never read the Bible at work, but they are reading your life. Mahirap talaga na mag-aral sila ng salita ng Diyos sa time na nagkatrabaho sila. Pero binabasa nila kung paano ka mamuhay. Yan sa salita mo,
sa action mo, nakikitaan ka ba ng kindness? Nakikitaan ka ba ng compassion? Yun po yung number 3 sa pinag-aaralan po natin. Way na ma-represent natin ang Diyos sa workplace natin, be kind and compassionate. Number 4, represent God in your workplace with number 4. Ano yun? With humility and servant leadership. Ano po ang nakalagay sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4? Ano po nakalagay dito? Basahin ko po. Sabi niya, huwag ninyong gawin ang anumang pagpapaligsahan o pagmamataas kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa sarili. So, ang buhay Kristiyano po talaga, hindi pagalingan, hindi ito pataasan, kundi ang sabi ng salitang Diyos, ito ay kababaan. Sabi sa verse 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So, ibig sabihin, sa workplace man natin, kung ikaw ay nagkatrabaho sa isang kumpanya, nagkatrabaho ka dyan, not for your self-interest. Yes, susweldo ka dyan, kasi nagkatrabaho ka eh. Pero yung interest mo ay kumita ang kumpanya na pinagkatrabahuhan mo. Magawa mo yung pinapatrabaho sa iyo. Magawa mo yung responsibilidad mo. Yun ang interest mo. Na mabigay mo yung mag-add ka ng value dun sa workplace mo. So, alam mo, sa Luke 48, alam natin ang ito, ang sino mang nagpapakababa ang siyang itaas ng Panginoon. At kung sino mang nagpapakataas ay siyang ibabagsak o ibababa ng Panginoon. So, nire-require talaga tayo ng Diyos na kapag i-represent mo si Lord, kailangan nandun yung humility. Nandun yung pagpapakumbaba. At servant, meron ka servant heart. May servant leadership siya. Mga kapatid, kung merong dapat pinakakilala sa pagiging matulungin, ay dapat ikaw yun. Kasi ikaw yung Kristiyano na nagre-represent kay Lord. Kung may kilala man sila na humble o punong-puno ng humility, ay dapat ikaw. At kung may kilala sila na tao na punong-puno ng servant heart, ay dapat ikaw yun. Yung willing kang maglingkod. Help others without expecting recognition. Kaya mong tumulong na hindi mo kailangan na ma-credit ka o ma-recognize ka. Kasi alam mo, yung pagtulong mo, hindi mo ginawa para sa tao, Colossians 3:23, hindi mo ginawa mo yan kasi alam mo na mayroong Diyos na nakakakita ng ginagawa mo. Hindi lang yun. Tinitignan ng mga taong tinutulungan mo, paano mo sila tulungan. At makikita nila ang Diyos sa buhay mo. Kasi nga, nire-represent mo si Lord. That means, you must lead by example. Kailangan nililid natin sila sa mga example natin, sa mga nakikita nila sa atin. Kasi nga, nire-represent mo si Lord, your character represents your God. Anong ugali mo? Kung ba ay humble, meron ka bang servant leadership, may kindness ka, may compassion ka, nakikita yan sa'yo. Your character represents your God. Nakikita yan. Bakit? Kasi bago nagawa mo, alam nila na nadalang si Jesus. Amen po. Alam niyo po, ang nakakalungkot kasi, dumarating natin sa point na kung halimbawa nagtrabaho ka pa man, tapos, imbis na mag-invite ka ng someone na trabaho mo, nagdadalang sa church, o gusto mong yung co-workers mo ay mapalapit mo kay Lord, kaso ang nangyayari, sa ugali mo pa lang, natitisod na sila. Di pa sila nagsisimba niyan. Pero nakikita na sa salita mo, wala, yung on how you represent God, nakikita na minsan, sasabihin pa nila, sa Kristiyano na ha, sasabihin pa nila, ganyan ba yung mga Kristiyano? O kaya, minsan, nakakalungkot sabihin pa, ganyan ba yung mga born again? Mga kaibigan, nagre-represent natin ang Panginoon. Kasi, hindi lang sa
You are ultimate serving God. Hindi ko tayo sa akin. Naalala ko tuloy ko next year din magtrabaho ng taon sa isang eskwelahan na ako po ay nag-apply as bookkeeper. Tapos nagulat ako habang in-interview ko, kailangan daw nila ng teacher sa accounting. Eh wala kasing ibang pwedeng teacher doon na pwede magturo na may units na accounting kundi ako lang. Ito agad, ako naman po yung nakagraduate. Ngayon, ako po ay demo siguro sa teacher na ako ng live naman pag nag-demo kayo pala kasi major dami materials na modules prepare nyo sa principal sa akin ito ay mag-demo hindi ako na kahit ano lang ng papel accounting etc. nakalagay sabihin ko tapos humingi lang ng chok sabi ko ma'am pwede makain ng chok magde-demo ako demo kaharap ko yung principal, assistant principal, president ng school tapos yung mga head ng department. Susunod ako sa blackboard, in-expect ko na accounting. Then, hindi ko na-expect na kukunin pa yung lakas teacher na accounting. Siguro niloob na rin ng Diyos na makuha pa rin ako. Ngayon, ako po, ang talagang nature ng work ko doon, bookkeeping, tas teacher. So, dalawang ID ko. Ngayon, siyempre, first job mo yun eh. Eh di talagang talagang gagawin mo yun, mapapansin mo at ang pwede ipagawa sa'yo paggawa. Siyempre, trabaho ko, bookkeeping, magre-record ako ng libo-libo resibo kada araw. Kasi malaking school. Tapos, kapag absent yung registrar, may magtanong regarding sa tuition fee, ako yung registrar. Tapos, may kaming hinire na nurse. Ngayon, nag-resign yung nurse. Tapos, ang sabi ng principal, Sir, pwede ka bang mag-sub-nurse? Aba, sabi ko, ano na ako? Bookkeeper na ako, tapos teacher. Tapos registrar. Tapos nurse ka din. Na kapag may papasok doon, katabi lang ng office namin yung clinic. Eh di kitang-kita ko kasi ang pagitan lang, bintana. Sabi ko sa estudyante, bakit ka nandito? May sakit daw, painumin mo ng gamot. Pero alam niyo po ang gagawin ko bago painumin ng gamot, pag-pray talaga. Pag-pray. Magugulat yung mga teacher doon na katabi ko eh. Sabi nila, Sir, anong ginagawa mo? Sabi ko, pinag-pray ko yung bata, may sakit daw. Siyempre, painumin mo pa rin ng gamot. Doon sa protocol na ginagawa. Tapos, merong pupunta na para masusunod ng DepEd, pupunta sa school. Yung librarian ng school. Minsan maghanap na kayo, po ba? For God's glory, ako ay hinire as librarian. O, di ba? A bookkeeper, teacher, registrar, sub-nurse, tapos librarian. Dami ko ng ID. Librarian. Alam niyo po, lahat ng libro doon, tatatakan mo talaga. Tatatakan mo, sulatan mo ng date. Lahat ng libro ng estudyante, dadalhin sa'yo, pipila sa'yo, tatatakan mo yung isa-isa, sulatan mo ng date. Ang daming ginagawa. Hanggang sa dumating yung time, dahil nga ako yung bookkeeper, anong tawag ito? Ipapa-audit sa'yo yung book, mga records. At the same time, papakuha sa'yo lahat ng inventory ng buong eskwelahan. Kung ilan yung upuan, kung ilan yung gamit science natin, lahat. Ilan silang gripo. Lahat gagawin mo. Ano pong pinapoint ko dito? Nagtatrabaho ka, alam na Kristiyano ka, kasi kasama sa interview yun, sabi ko po, ako po ay born again Christian, na ang laki ng expectation nila sa'yo, na hindi ka magreklamo. Na kahit anong ipagawa sa'yo, at purihin po ang Panginoon, talagang binigyan ka ng lakas ng loob. Yun nga, naging teacher ako. Alam niyo po, nagiging reliever po ako sa mga absent na teacher. Pero alam niyo po, tinitik ko yung opportunity na yun. Sabi ko, Lord, sabi ng principal, walang magbabantay sa grade 6 eh. Sino kaya pwede mag-reliever? Sabi ko, ma'am, ako ma'am. Bakit? Kasi ang iniisip ko na, mindset ko na, sabi ko, pagpasok ko doon, yung 30 minutes na yun, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na ma-share ko sa si Jesus sana. Gagawin ko sa blackboard, magsusulat ako, heaven, hell, explain ko yan. Huling explanation, John 3:16. At puyin po ang Panginoon, halos lahat ng high school po doon at may mga ilang elementary na po natin ng salita ng Diyos bago tayo umalis doon. At yun nga,
nag-full-time missionary ka na. Alam niyo po, nag-resign ako noon, sabi ng principal, ano bang dahilan, ba't ka mag-resign? Ano ka na lang, dodoblehin na lang namin yung sweldo mo. Kasi kailangan namin ng, yung ano mo, yung skills mo, kailangan namin yun. Sabi ko po, ang dahilan ko po, bakit po ako mag-resign? Ako po ay magpo-full-time missionary na. Tapos nagulat talaga sila na yun ang dahilan ko. Dapat ko sa'yo, hindi ka pwedeng tamad. Hindi pwede na habang nire-represent mo ang Panginoon, makita ka na bilang Christian. Kasi mga kapatid, hindi mo na ginagawa lahat yan para impress ka. Kahit sabi nga ng sila, alam mo lahat ng teacher dito na pagalitan ko na ikaw na lang. Sabi niya, subukan mo. Sabi ko sa isip-isip ko, ayoko magbalik. Bakit? Sa lang isipin mo, nire-represent mo si Lord. Hindi parang pa-impress din sa school, kundi nire-represent mo ang Panginoon. At purihin po ang Panginoon. Kahit na ako po ay full-time missionary na noon, 12 years ago na kasi. Kinokontak ako nung parang 1 year na nakalipas na nag-worker ako, kinokontak ako ng principal na baka pwede pa daw akong bumalik. Sabi ko, baka hindi na po ako bumalik. Kasi ang pag-worker ko po ay habang buhay na. Hanggang sa nga nakapangasawa na. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, may mga teacher po doon na lalapit po sa akin. Sasabihin nila, sir, may problema kapag may pagpapay. Yung servant heart, hindi lang basta sa trabaho. Kasi yan sa trabaho, pupuntahan namin yung kapatid ng teacher para papanggapin mo sa lahat ng Panginoon. Alam nila kasi narapitan nila kapag nire-represent mo ang Panginoon. Mga kapatid, hindi lang talent mo, hindi lang skills mo dala sa workplace. Dalhin mo sa kanila by example. Dalhin mo. Bilang yung supervisor o kaya manager ka ng workplace mo, dalhin mo si Jesus sa kanila by example. Kung ikaw man ay pastor sa simbahan, dalhin mo si Jesus sa kanila by example. With humility. By your character. By your service. Sabi po sa last verse ko po, Matthew 5:16, sabi po sa English, sabi niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ano po nakalagay po dito sa Tagalog version? Sabi po niya, verse 16, sabi po niya dito, paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Pagliwanagin natin ang Panginoon sa buhay natin upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin para mag-glorify si Lord, para mag-glorify natin ang Panginoon natin. Ngayon mga kapatid, magkaroon lang tayo po ng maikling time na mag-self-reflect. Siguro kung may ginagawa ka ngayon habang nakikinig ka, stop mo muna yung ginagawa mo. Tigil mo lang saglit, maikli lang. Saglit lang, stop mo muna yung ginagawa mo, as yumuko ka, magkaroon tayo ng self-reflection. Na sa bawat ginagawa po ba natin, nare-represent po ba natin ang Panginoon? Sa bawat ugali na meron tayo, sa bawat salita na lumalabas sa bibig po natin, nare-represent ba natin si Jesus? Meron bang nabe-bless sa serbisyo mo? Meron bang nabe-bless sa iyong buhay? Check natin. Nare-represent ba talaga natin ang Panginoon sa mga workplace natin? Kasi mga kapatid, ang goal po natin ay hindi lang maiparating sa kanila na ikaw ay Kristiyano. Kundi ang goal natin, makita nila at masabi nila sa iyo, na parang may kakaiba dito sa Kristiyano na to. May something na nag-glow sa kanya, hindi ko maintindihan. Basta parang may kakaiba sa kanya. Yun yung goal natin eh. Na makita na ikaw ay iba. Ikaw ay merong Panginoon. Nire-represent mo si Lord sa buhay mo, sa trabaho mo. Nakikita yan sa buhay mo.
Mga kapatid, kailangan po tayong mga Kristiyano ay maging napakamabuting halimbawa at makita ang pagiging makadiyos sa buhay po natin. Pag nalaman nila yon, malabo na aayain ka nilang mag-inom. Kasi alam nila, thinking pa lang nila, sasabihin nila kahit paimbitahin namin yan sa sugal, inom, pusan, manggalang, makamundong gawa, hindi nila gagawin. Bakit? Kasi alam nila, mabuti mong nire-represent si Jesus. Baka magulat ka na lang, sasabihin pa nila sa'yo, Sir, Ma'am, pwede ba kaming sumama sa church ninyo? Pwede mo ba kaming idala sa church ninyo? Kasi gusto ko na magbago ng buhay. Imagine, yung buhay na nakita nila sa'yo, dahil represent mo ka pa. Eventually, kaluluwa pa rin yun na inilalapit sa'yo. Yun lang po yung gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Parahin po tayo ng Panginoon, manalangin po tayo. Habang Diyos, sa kilang pangalan ni Jesus na sa oras nito, na patuloy mo kaming tinuturuan, ano ba yung mga paraan para i-address namin ito? Lagi mong ipaalala, O Diyos, ang pinag-aaralan namin sa hapon na ito, na genuinely sa aming mga puso, makita ka nila at may represent ka na upang magbigay ng glory sa iyong pangalan, O Diyos. Salamat sa hapon na ito. Pagpalain mo mga taong pasyaga at patuloy na sumusubaybay sa Rema Fields Facebook Live every after. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Ingat po kayo palagi, maulan.